Bossing Vic Soto, nakalamang nga ba kay Direk Daryl Yap? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, January 28. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakilike and share na rin po mga kaparokya at higit sa lahat ay huwag niyo pong i-skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, naglabas na po ng kautusan ang Muntinlupa Regional Trial Court na alisin at burahin ang 26 seconds video teaser sa pelikula ni Direk Daryl Yap na The Hour of Pepsi Paloma, kung saan iniuugnay dito si Bossing Vic Soto bilang rapist sa kahit anong social media platform, Facebook, TikTok, or YouTube man yan, basta any social media platform na ipinapakita ang maselang teaser video. But upon checking po sa official Facebook page ng Vinsentiment mga kaparokya, until now ay posted pa din po ito. So yun nga mga kaparokya, partially granted ang ibinigay na hatol dahil yun naman ang hiling ng kampo ni Bossing Vic Soto ang alisin ang nasabing teaser. So partially muna dahil hindi pa naman alam kung ano ang nilalaman ng kabuuan ng nasabing pelikula. Kumbaga wala pang basihan ng korte ng Muntinlupa para sa hiling na alisin ang iba pang bahagi ng pelikula na ikasasama ng personalidad ni Bossing Vic Soto. Anyways, wala naman pakisiguro si Bossing kung gumawa ng pelikula tulad ng ganyan si Direk Daryl Yap. Ang iniuupos niya lang dito mga parokya ay yung isama siya sa pelikula lalo na't maselan at walang pahintulot niya. Ako man mga kaparokya, hindi ako papayag kung ikapapahamak ko. Kaya tingin ko kapag nagsumiti na yan sa MTRCB, dyan aaksyon ang kampo ni Bossing Vic Soto dahil MTRCB will be the one to define kung may nilabag sa karapatang pantao ni Bossing Vic Soto ang nasabing pelikula. Dahil unang mapapanood ng MTRCB yan bago i-release sa market or sa sinihan. So, ayon sa inilabas ng Muntinlupa RTC Presiding Judge Lizelle Acquaitan, pinapaintulutan na ipagpatuloy ang nasabing pelikula ng direktor. Wala din namang magagawa dito mga kaparokya ang kampo ni Bossing Vic Soto dahil nga wala nga daw pong mai-address or basihan kung ano ang nilalaman ng pelikula, kaya partially muna ang hatol. Well, pabor ba ito kay Daryl Yap? Maybe yes dahil matutuloy o mapapanood po ang kanyang pelikula, pero hindi pa dyan natatapos dahil hahabuli naman sa MTRCB ng kampo ni Bossing Vic Soto. Not the movie itself, yung mga masaselan na scene na maiuugnay sa pagkatao ni Bossing Vic Soto. So dito ay nakalamang na ba si Bossing Vic Soto? Yes, in a way na mawawala nga o pinapatanggal na nga ang teaser video. But as of now, making this video mga kaparokya, mukhang matapang at binabaliwala ni Direk Daryl Yap ang inutos ng korte dahil posted pa din po sa Vinsentiments ang nasabing teaser video. So malakas ata talaga ang backer nitong direktor na to mga kaparokya. For sure, some of you or most of you ay medyo disappointed dahil ako din mismo ay disappointed sa ginawa ni Direk Daryl Yap. Not because tuloy ang movie kundi dahil hindi sumusunod ang direktor sa pinag-utos or pinag-uutos ng korte ng Muntinlupa. Kung sa RTC pinapaintulutan ito ipagpatuloy sa MTRCB kaya, well, matuloy man yan, isa lang ang alam ko, may kaso pa din na cyber libel na haharapin ang direktor. Kayo mga kaparokya, satisfied ba kayo sa inilabas na hatol ng presiding judge ng Muntinlupa? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Itbulaga Under TVJ Facebook page na may 2.9 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:47 PM ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na Hide and Sing. So ang kasalukuyang celebrity guest po nila ay si Miss Pops Fernandez at Martin Rivera. Samantalang ang Itbulaga naman po sila po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito makikita po natin mga kaparokya na ang It Showtime po ay may 4,100 viewers, samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Itbulaga. So wait lang po tayo mga kaparokya. Para naman po sa Itbulaga, sila ay may 4,300 live viewers. Again, ang It Showtime po ay may 4,200 viewers. At
Ang Eat Bulaga naman po ay may 4,300 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines na may 2.23 million subscribers, at sa It Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may 37.6 million subscribers. So sa oras na 1:48 PM ang It Showtime under GMA ay may 20,000 viewers, at ang Eat Bulaga under TV5 ay may 33,000 live viewers. Again, as of 1:48 PM ang It Showtime, sila po ay may 20,000 under GMA Network, at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 33,000 viewers. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It Showtime under ABS-CBN It Showtime na may 2.5 million, at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.27 million. So as of 1:49 PM ang It Showtime, sila po ay may 62,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 124,000 live viewers. So again, as of 1:49 PM ang It Showtime, sila po ay may 62,000 live viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay may 123,000 live viewers. So almost kalahati po ang lamang ng main YouTube channel ng Eat Bulaga sa main YouTube channel ng It Showtime. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay po ng It Showtime ay 86,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay 160,000 live viewers. So again, ang It Showtime po ay 86,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay 160,000 live viewers. Yan po ang pinakamataas na views na nakuha po ng Eat Bulaga after mag-pilot episode ito sa TV5. So history po yan para sa Eat Bulaga. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:50 PM, at bukas po ay matutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update ng dalawang noontime shows. Magpapaalam na po ako mga kaparokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.